President, yung sinasabi po nating repentance? We want the masterminds exposed. Hope ninyo bago magpasko. May pangako daw sila na bago magpasko, mayroon daw may malaki bang importante ba sa Kristiyano na may makitang ehemplong malaking taong kinulong, or dito di ba sa tipo na natin pag malaking tao lusot na ospital, nag-VIP na bilangguan, unang acquitted, no evidence. Tapos puro forget, anong appeal ninyo ho bilang Christian leaders ho? Sa judicial system, sa ICI, anong appeal ninyo ho? Hindi nga po pwede. Ang Pilipino po kasi, ang number one problema natin, makakalimutin, mabilis magpatawad. Pero nakalimutan din natin na ang kapatawaran may kakamal, justice. Kailangan po talaga mag-prevail ng justice kasi ang Diyos po forgiving, pero siya po ay just God. Hindi po talaga ma-appease ang tao. Hindi tayo babalik sa talagang mapayapang bayan unless yun nga yung sinasabi ko. Pero, kapatid, bago magpasko, baka si Santa Claus ang kailangan natin. Kasi, bilang araw ng Pasko para makulong yung sinasabi gusto natin, siyempre, no? Yan ba yung wish ko kay Santa Claus? Sa Diyos, ang Diyos po, yung justice po sana na galing sa salita ng Diyos, mag-prevail. Pero, I'm not pessimistic, pero sa 13 araw bago magpasko, baka hindi po talaga natin makita. Sabi ko nga kanina, be consistent lang tayo sa ating sinasabi, sa ating stand, sa ating conviction. Huwag pa-waver. Kasi sabi ho ng Book of James, ang pabago-bago daw ng isip ay hindi tatanggap ng pagpapala. Dapat a nation as a whole and the church as a whole, huwag pabago-bago isip natin, maging prayerful all the time, lumayo sa kasamaan, maging consistent sa fear of God. Kasi pag minsan po, yun talaga po ang bottom line, kapatid. Napapalayo tayo sa Diyos, especially kapag mukhang everything is okay. Wala na naman. Makakalimot na naman tayo. Hindi po. Yung mga malalaking bansa na po ninyo, Singapore, I've been those South Korea. Consistent po sila. Top official. Consistent po sila. Consistent. Although makikita nyo, pakunti-kunti, meron. Pagka nakukulong mga presidente, nag-resign ups. Yun po yung wish sa Diyos na lang po, hindi namin kaya. Meron akong sasagutin. Meron sagot sa'yo. Ako yung niniwala, ang presidente ng Pilipinas, nilagay ng Diyos. Bakit nilagay si Duterte? Bakit nilagay si BBM? Sasagot, para parusahin tayo. Kaya lang po, ako po, ang inaasahan ko po sa bansa natin, gumulong ang investigasyon. Pero higit sa lahat, importante po, again, babalik po ako, doon sa genuine repentance. Kasi yun po talaga ang unang step. Actually, noong panahon ni Josiah, hindi niya maibalik ang bansa niya sa Diyos. Not until nahukay nila o natagpuan ng isang pari yung lost book ng law ni Moses sa loob mismo ng temple. Nung nakuha nila yung lost book of the law, binigay kay Josiah, saka po na ibalik ni Josiah sa terms niya ang bansa. Hindi ho makakabalik ang bansa na ito pag hindi ho ito bumalik sa Biblia. Sa Biblia po dapat bumalik ang Bible. Kasi po, maayos na ho ang programa ng Biblia, susundin na lang ito. Yun po yung iniiyak nitong grupo po na ito. Na ang dami na natin, yung political affiliation. Hindi ko alam, kasi yung political affiliation, naaapi po tayo di ba? Naaapi po tayo, hindi na po siya ang sagot. Ang sagot po niya, bansa, bumalik ka sa Panginoon. Paano ka babalik kay Lord? Ano po? Biblical principle po ang makakabalik. Si Josiah, naibalik niya. At least sa termino niya, naibalik niya. So may record po ang Bible. May narrative ang Bible enough para sabihin sa atin, ganito ang gawin niyo. Pag bumalik po tayo, problema lang po natin isa, ang bansa po natin, hindi po masyado nagbabasa ng Biblia, pero sumisimba.
sumasamba, pero di mo nagbabasa ng Biblia. Balik po tayo sa Biblia. At yun po ang paraan. Whether politika, ekonomiya, pang-industriya, kung anumang realm of field. Balik, may sagot po. Maraming salamat. Mga kapatid sa media, this is a different kind of press con. Ha? Hindi natin pinag-usapan ng mga politiko. Ang pinag-usapan natin ay ang Panginoon. Kasi yan ang mensahe natin. Balik tayo sa Diyos. I'm sure na ibang expect nyo, no? Sana meron soundbite, no? Soundbite. Pero ang soundbite dito, mag-repent tayo. Okay, so that Lord, I'd like to end this, one more, okay, before, okay. Last one, Attorney, how can you assure na kayang pangunahan ng mga top officials natin, particularly Hindi nila kaya po yung tao lang sila eh. Ito po ay kakayanin lang nila kung hihingi sila ng lakas mula sa Diyos. And that's where I want to end my statement. I'd like to call on the President to heed this call. This is God's word for you. Huwag niyo pong tigasan ng inyong puso. Talagang merong malaking nangyaring masama na kailangan pagsisihanan. Kayo talaga mangunguna dito. But you can do it if you pray and ask God to give you strength. What we want to see and what we expect to see, and be brought to justice and be brought to jail. We don't want small fries and scapegoats to go to jail. We want the masterminds be given to justice and exposed. Number two, we want the monies returned before Christmas. Ang dami ho sa atin dito na nag-iisip na kung paano pagkakasyahin yung 500 pesos. Yung PhilHealth, PhilHealth, PDIC, at lahat na po na minakaw nyo na hindi pa namin alam, ibalik nyo na. Dahil yan, hindi po sa inyo yan at yan po ang hahanapin sa inyo ng Panginoon Diyos. Tsaka yung na-appeal namin, ang media po kasi, no? Napaka-powerful po ninyo na entity. Pwede namin parating yung boses, no? Na hindi namin kayang gawin sa church lang. Kaya, I pray na ma-convince po kayo na itong coalition na ito, wala kaming ibang agenda because we only love God and we love the nation. Si Jesus mismo, umiyak. 2 beses lang po ni-record sa Bible na umiyak siya. Si Lazaro namatay. At yung una ay umiyak siya sa Jerusalem. Kasi Jerusalem ayaw makinig sa kanya. At marami nang pinatay na prophets before Jesus. At ito na naman ang Jerusalem, papunta na naman sa destruction. So ngayon, nasa iba tayong pagkakataon. Grabe po yung power ng media. Yung boses namin ma-amplify, ma-multiply, makakarating sa maraming lugar sa pamamagitan po ninyo. Whether you are convinced or not, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Yung boses namin, kami po hindi politicians. Ako po ay pastor, wala nang iba. First time ko humarap dito. Wala po akong interest na pumasok sa politics. Ako lang po, mahal ko ang Diyos at mahal ko ang bayan. Yun lang. At alam ko, pag nabago ang bayan, pati ang susunod na generation, makikinabang. Ibig sabihin, patay na kayo, patay na tayo. Nakikita natin ang mga apo natin, ang ganda ng buhay. Ano kaya ang isipin natin kung nakikita natin na sa langit, ang bayan natin, grabe, namamalimos ang mga apo natin, ang bansa natin ay nasa kadiliman, hawak-hawak ng mga masasama. Di po ba? Ang pangarap ko yun bago ako mamatay, kunin ni Lord, magkaroon man lang ng makita ko na nag-uumpisa yung movement na ito. Kaya sumali po ako dito. Maliit lang. Maliit. Alam niyo, tinawag ng Diyos, alam niyo, hindi mayayaman Fisherman, ang tinawag niya, fisherman. Farmer, magsasaka. Mga insignificant people. Mga nobody. At in the same way, kaya po ako, gusto ko to, hindi naman po kami kilala ako. Madali na tandaan ang pangalan ko, Rudy Fernandez Pero totoo lang po. Kaya ako sumali rito kasi hindi kami kilala. Kung kilala kami, ako ayoko na. Kasi, ano mga Christmas wish ninyong lahat para sa Pilipinas at anti-corruption? Kayo lahat. Christmas. hindi lang po wish prayer na mag-prevail po talaga. Let the will of God be done in the nation.
Ako, ibalik ulit ng Filipino ang pagmamahal niya. Si Ninoy bumalik, si Jose Rizal bumalik. Saan bumalik yung pagmamahal? Mahalin natin itong bansa. Kasi kung hindi natin ito mamahalin, sino magmamahal dito? Mahalin natin. Good. Last word. Tuloy ko, no? The nation, Christmas wish or prayer is for justice to be applied. Lahat talaga, lahat. Pangalawa, may balik lahat ng ninakaw. Pangatlo, mabago yung sistema. Sana gumawa tayo ng pamahalaan na mas transparent, mas accountable, and who really applies justice. And we want masterminds talagang convicted. Diba? Fourth, you know that the president, starting with the president and all government and all leaders, church leaders and family leaders, humble ourselves before God, really admit na magkasala kami, and then baguhin ang ating tadhana at sundin ang ating saligang batas at batas. Mga kababayan, ang Ginoong Pangulo, this is not a call to destroy, but to restore what has been broken. This is not a call to condemn, but a call to redeem our nation. And this is the only way. We need miracle, we need God, and we need you to start with you.